nga po, sabi ni Ate Joy, dapat yung iba naman magaling sa inyo para makarinig din naman kami ng galing naman ho sa inyo, di ba ho? So, yes, gusto ko pong mag-testify about giving. Kasi laging tinuturo ko sa mga bata, lalo na sa estudyante ko or sa mga sa school or dito sa Sunday school, sharing is giving. 'Di ba? Very important kasi ang matuto silang maging giver. Especially bata pa sila. Kasi when you give, you care, 'di ba po? Yun, so lagi ko yun ina-emphasize sa kanila para paglaki nila, at least meron silang heart of giving. Amen po ba? Bakit napakaseryoso po natin ngayon? Dapat magsaya tayo kasi it's Sunday! Yay! Yes, and then sabi ho dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart. To give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen? Amen. So let's give po. Hallelujah. Let's pray. Thank you, Lord, for today. Thank you, Lord God, for everything. Lord, thank you for blessing us, not only in our physical body, but also finances, Lord God. Lord, i-bless niyo po, Father God, ang bawat isa sa amin, Lord. Our businesses, Lord God, the work of our hands, Lord God, continue to bless it, Father God, para ma-bless namin lalo ang isa't isa, Lord God. Thank you so much, Lord, for every blessing, Lord. We just want to glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At parang long time no see Umitim kayo Saan kayo galing? Anyway, before anything else, my friends, I just wanted to share something that just came to mind while we were talking about communion. Ano po? You remember that when Jesus Christ was crucified and when He died, what was one of the things that happened? The light went away, the earth started to shake, and the veil in the Holy of Holies was torn from top to bottom. The curtain was torn, yes? And this signifies what? That heaven was open. Heaven went to earth, and earth went to heaven. And that's one thing that we remember every time that we eat the bread and drink from the cup. When we eat the bread, we remember that heaven has come to earth in the form of our Lord Jesus Christ, born as one of us. And when we drink the cup, we remember that through His sacrifice, we have all been united with Him, reconciled to Him, earth brought to heaven in a beautiful exchange. Amen? And it's because of these things, it's because of this gospel that we can see in so many ways, my friends, that we are able to give. Now, my friends, siguro tama nga naman yung sinasabi ni Ate Joy. Di ba kayo nagsasawa sa mga pagbumuka namin? Di ba kayo nagsasawa sa boses namin? But here's the thing, the only reason why we're asking that is, of course, we want to hear your perspectives also. We want to hear Christ from your mouth. Okay? We want to hear Christ from your perspective. I can't say na nakapag-move on na tayo I mean, I'd like to believe na we are a family na I'd like to believe that we are a family na hindi tayo naglalamangan na parang I've been through worse stuff than you, or hey, I have a better life than you have. Wala na tayo dyan Hindi yan aces Instead, what we see in each other's lives is we recognize who we are. We recognize who we are in the Lord Jesus Christ. And one of those things is, in our own individual lives,
there are things na tayo at tayo lang yung nakakaranas. There are certain things, certain experiences na tayo at tayo lang ang nakakapag-experience. And when you guys come here in front and share of the finished work of the Lord Jesus Christ, it's yet another way of us, it's just yet another way of us seeing Christ. We'd love to go ahead and keep on sharing we'd love to keep on sharing. Non-stop nga eh. As Christ has overflowed us, we're able to overflow as well. So every day, ang dami nating mga insights. Pero we want to hear from you guys as well. Don't look at me na masama, please. It's an opportunity. Guys, mahal na mahal kayo ni Lord, and we want to see that manifest in your lives as well. And we want to hear you guys testify. Whether it be through communion or through giving, we would be honored. Kahit na sinasabi niyo pong ninenervyos kayo, or kahit na sinasabi niyo na ang dami kong gustong sabihin pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Guys, however way, no one can be you but you. And we would be honored to see Christ in you. Amen? A couple of things, kamusta po? Sino yung mga naiwan dito? Sino po yung mga naiwan dito sa Baguio? Habang nag-mission trip po kami sa saan ba yun? Sa Bawang. Sino yung mga naiwan po dito sa Baguio? Okay, next question. Meron po ba dito, is there anyone here who happened to join Pastor Jody? Meron bang pumunta dito? Apparently not. Gusto ko sana, I wanted to hear from what you guys had to say sana. Kasi ang dami namin mga revelations at the beach. And I'm pretty sure that we have also had some revelations here in the mountains as well. Siguro, if you're shy to talk, that's okay also. I know that our compassion people have stayed here to be faithful to their ministry, and I want to thank God for their lives. Ano po? Thank you for your diligence. Yeah? I'm pretty sure that you guys have revelations. Nasashy lang kayo ngayon. Two things. Actually, I have one announcement and I have one question. My announcement is, tuloy po tayo sa December 17. Christmas party po natin. We're still deciding whether to, please, let's decide among ourselves kung gusto niyong gawing 2 o'clock or 3 o'clock. Kasi we just want to make sure na, number one, nakakapag-prepare tayo ng maayos. Kasi malamang, we're anticipating po kasi na yung mga ibang services, magka-Christmas party din po sila ng December 17. Ayaw naman natin na parang paalisin sila bigla, or we want them to enjoy also. They own this place just as much as we do. Ano po? And here's my question. Just in case, kasi po ang December 24 and December 31, both New Year's Eve and Christmas Eve, they fall on a Sunday po. Now, considering madami po sa atin ang uuwi at babiyahe, just in case, kasi alam ko na baka sasabihin po nila sa atin na mag-joint service na lang daw tayo. Just in case na magkaroon tayo ng joint service, let me ask you guys now, do you want to work with them sa joint service nila? Maki-join po tayo sa umaga? Or did you guys still want a separate service para sa atin sa hapon? Separate? I hear separate. Separate? I hear separate. We want to separate? Okay. I hear your consensus. Let's keep praying about it. Guys, either way, whether we want to join them or if we want to quote-unquote separate, we are blessed to be a blessing. Amen? So if they insist that we join, well, let's be blessings. Pero we'll push for separate. Kasi baka may meeting po kami bukas baka pag-usapan namin yon. Alright? One last thing, I just want us to recall, we've been talking about God without religion. We've been, just in a nutshell, before anything else, I want us to go ahead and remember that part of our salvation, of course, we enjoy our life in the Lord Jesus Christ, but we also have to remember that part of our salvation was namatay po tayo. Alright? We died to sin. Alright? And when the question is asked kung bakit pa rin tayo nagkakasala, two things are going against us. What are those things? Those things are yung mga old na software natin, yung mga old na mindsets natin na pinipilit nating buhayin. Pero the truth of the matter is, it is dead.
And also, remember, just like Jardine pointed out, we are still in a fallen world. Ano po? So, things are, yung mga old mindsets natin na naiwan dito sa loob are still working against us. And the world from the outside in is also working against us. And every time na nag-stumble tayo, it just so happens na parang we just gave in to those things. Ano po? But one thing I want you guys to remember is that you are not sinners saved by grace. You are saints who sin every now and then. Your identity does not change, my friends. If we say anything otherwise, we are insulting the blood of the Lord Jesus Christ. Amen? Napaka-seryoso nyo. Are you guys okay? Umitim lang po ako. Ano ba yan? It just so happened na I was under the sun for some reason. But for now, my brothers and sisters, I'd like us all to give a great big round of applause to our sister Winnie, who will be sharing the message today as we continue God without religion. Praise God. Hallelujah. I thank you, Lord. Medyo kinakabahan ako. But praise God. We are free, amen? We are free because ang blood ni Jesus Christ ang nagpalaya sa atin, amen? Amen. Yun po ang topic ko. Actually, nung nagdi-discuss po kami ni Ate Nitz, dun po sa mga topic, no? Medyo, medyo talagang struggle kasi may mga bagay na kailangan naming ito ba'y babaguhin namin or kailangan mag-base tayong lahat sa context. Gaya ng sabi ni Pastor Brent, kailangan it's all in the context. Kasi ang pinaka-basis pa rin natin ay ang Word of God at wala nang iba. Kasi ang Word of God, totoo siya. Yun ang nagpabago sa ating lahat. Amen po ba? But before that, sa totoo lang po, nung binabasa ko po talaga yung book, medyo nahirapan po ako talaga. To be honest, nahirapan po ako. Hindi ako nahirapan na dahil babasahin ko or what. Nahirapan po ako kasi kailangan kong intindihin lahat nung mga sinasabi ng author. At nung maintindihan ko na, sabi ni Tita Nitsis, siya magpa-part 2. Sabi ko, ayoko mo. Tinanong ako ni Pastor Brent kung gusto mong Ate Winnie, gusto mong mag-part 2? Ayoko. Gusto ko, I will die only once. Kasi kung yung tatayo ka kasi dito, hindi ganun kadali. Actually, kung hahawakan niyo yung kamay ko, kasing lamig ng niebe. Kasing lamig ng, malamig. But then I believe, but by the grace of God, I'm here, but because of the grace of God, kasi hindi nga ako Totoo yan kasi every time natatayo tayong lahat dito, kahit ang kapatid ko, lagi niyang sinasabi, ate hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Sa totoo lang ako din. Ngayon sabi ko, Lord, bahala ka na. Kung ano man po yung magiging outcome ng message na to, it's all for the glory of God. It's all for your glory. It's not about me, but it's all about Jesus and what Jesus did on the cross. Amen po ba? But before that, let us pray po. Hallelujah. Father, once again, nagpapasalamat po kami sa privilege na binigay mo sa amin na makakarinig kami ng mensaheng galing sa iyo, Panginoon, at kung paano mo po kami pinalaya. Sa hapong ito, Panginoon, we ask your Holy Spirit, Lord, na ipaintindi sa amin ang mensahe mo at tulungan mo po kaming i-reflect, Lord God. Lord, marami sa amin, minsan nakakalimot kami. Ngunit sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy mo pong ipaalala sa amin ang kabutihan mo. Patuloy mo pong ipaalala sa amin na hindi mo lang kami minahal. Hindi mo lang ibinigay ang iyong sarili sa amin, kundi ang kalayaan na binigay mo na tinatamasa namin sa ngayon, Panginoon, na alam namin ang aming mga posisyon bilang iyong anak, na kami ay so blessed, so favored, at higit sa lahat, Panginoon, we are your beloved. Thank you so much. At sa hapong ito, Panginoon, patuloy mo po kaming samahan, O God. At thank you, Lord God, sa mga i-reveal mo pa. In Jesus we pray, in Jesus' name, amen and amen. Medyo maganda po yung topic. Yan. Asan na po? Nawala. Praise God. Yan.
medyo ano po, no? Actually, inano ko po sinamarize ko po kasi itong Part 6 Government Bailout, no? Konting introduction lang po. Noong 2008, no, nalala ko noon, Pastor Brent, kapapasok ko sa Saitel nung time na yon, 2008, sabi nila nagkaroon ng malaking recession sa US. Kaya pala every time natatawag yung mga customers sa amin, kasi nasa ano kami, ang LOB namin noon ay internet, cable, at saka telephone. And without me knowing it, kasama ko pala si Arlo, kaya lang nasa technical siya. Nasa billing section ako. Medyo madugo kasi ang billing section kasi doon namin ina-assess yung mga nagbabayad na customer, nagrereklamong customer kasi wala silang service, no? Tapos sabi nung isang customer na nakausap ko, sabi niya sa amin, kung babayaran kita ngayon, anong mangyayari sa akin? Because this is my last paycheck. Sabi niya sa akin, this is my last paycheck. At hindi ko alam kung marirestore ko pa yung service o may magagamit ko pa yung internet service ninyo sa susunod kasi nawalan ako ng trabaho. Tapos noon, na-orient kami, na-recession pala. From 2007 up to 2010, nagkaroon ng malaking economic crisis ang Amerika. At bumagsak yung kanilang bumagsak talaga yung kanilang mortgagee. Kasi naririnig ko doon sa mortgagee, sabi nung ibang mga voicemail kapag yung mga, kasi claims specialist kami ngayon, so naririnig ko doon sa voicemail, the way they pronounce it, yung mortgagee, sabi nila. Doon po nung time na yon nagkaroon sila ng problema, yung economic crisis, no? Nagkaroon sila ng financial crisis from 2007 up to 2010, global crisis sa kanila yon. At yung mga homeowners, no, talagang namroblema sila kung paano na nila babayaran yung kanilang mortgage. Ngayon sabi, ang naging solusyon ng US government nung time na yon, nagkaroon sila ng National Mortgage Bailout Plan na kung saan i-aid nila yung mga homeowners na babayaran nila ng mas mababa kaysa dun sa mga dati nilang binabayaran. Yun po yung naging solusyon ng US government nung time na yon. Ngayon, dahil yun ang naging solusyon, ang aim ng bangko ay makasingil. Wala silang ibang goal noon kundi singilin sila. Kahit na ano pang mangyari, ang gusto ng bank sa Amerika ay mabayaran sila ng cash. Hindi apology at hindi rin explanation. No? Imagine kung lalapit ako sa'yo at sisingilin mo na ako, sasabihin ko, sorry, wala akong maibabayad. Sorry. Kasi ganito nangyari, kasi nagkaroon ng problema, nawalan ako ng trabaho. No, hindi nila tatanggapin ang rason na yon. Ang gusto nila, bayaran mo sila. No matter what. Ganon din po sa panahon po natin ngayon, no? Ito pong tinatawag na blood-based economy and God's forgiveness. Sabi niya dito, Leviticus chapter 17 verse 11, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your soul, and for it is the blood that makes atonement by life. Kung mapapansin po ninyo, kung nababasa po ninyo ang salita ng Panginoon, from the Old Testament, wala silang ibang kabayaran sa kasalanan ng tao, kundi yung blood, yung animal sacrifices. Nung time na yon hindi pa dumadating kasi si Jesus Christ nung time ng Old Testament, kapag ka nagkakasala ang tao, wala silang ibang gagawin kundi kumatay ng hayop para yun ang gawing sacrifices. Kung ia-apply natin at present time, na ngayon, siguro wala tayong pambili ng hayop. Magkano ba? Kambing lang, mahal pa. Kambing na nga, para bang, kumbaga, ibon na lang, siguro mamamahalan pa tayo sa panahon ngayon. Yun lang bumili siguro ng 1 kilong karne, mahal na. Paano kung bibili ka pa ng 1 buong
baka, isang buong baboy or isang buong kalabaw, siguro mas lalong mahal. Baka imposible, napaka-imposible na para sa atin ang magkaroon ng kalayaan at kaligtasan kasi hindi naman lahat ng tao kayang maka-afford na bumili ng hayop. Hindi po ba? But then, dito po sa New Covenant, ini-enjoy na po natin yung kapatawaran. Sapagkat may isang nagbayad. Amen po ba? Without the redemption of the blood, yung ating kasalanan, wala po itong kapatawaran. At may isang gumawa. Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Ngayon, paano po ba natin ma-enjoy itong forgiveness na to? Hindi pa paano mo masasabi na nai-enjoy mo na yung forgiveness? Tinatanong ko yung katrabaho ko kasi nagtatanungan kaming dalawa, taga-ibang church naman siya. Sabi ko, paano mo nalaman na ang kapatawaran ng Diyos ay nasa iyo na? Dami-dami niyang sinasagot. Ano ate, by grace, sabi niya. Ano pa? Ano ate, sabi niya, kaya ako alam na napatawad na ako ng Diyos kasi, nagiging mabait na ako. Mabait na ako sa kapwa ko, sabi niya. Ito po. Kung alam po natin, nung nandun pa kaming magkapatid sa Luwakan, meron pong yung mga nagbabahay-bahay. Nagkataon na naghuhugas ako ng plato ng time na yon. At wala pa akong tulog na naman. Sister Kate, wala naman akong tulog. Kaya dapat yung energy level ko at yung aking wisdom, talagang medyo gumagana ng konti. Hindi ko siya pinagsasalita kasi every time na pumupunta sila sa bahay, hindi ko sila pinagsasalita. Kailangan mag-dominate ako. Kasi alam ko na yung Diyos ko, mas malaki doon sa sinasabi nilang Diyos nila. Tapos ang sabi ko sa kanya, kapatid, sabi ko, brother, ano ang basihan ninyo sa salvation? Tinanong ko siya. Sabi niya, kailangan hindi kami nagkakasala. Oh? Talaga? Paano, brother, kung sa mga oras na ito, sabi ko, nakapag-isip ka ng hindi tama, may nakita kang babae dyan, naubod ng sexy, sabi ko sa kanya. Yung isip mo, binata ka pa ba, brother? Oo, sabi naman niya. Talagang nakalimutan na niya yung isi-share niya sa akin yung ganon, dahil naunahan ko siya. Sabi niya, kung ikaw nakapag-isip ka ng hindi maganda, brother, dun sa babaeng nakita mo niyan. At pagkatapos, kung tanungin ka nung kasama mong nagbabahay-bahay dyan kung anong ginawa mo, nakapagsinungaling ka. Sabi kong ganyan sa kanya. At dahil ikaw, sabi mo nga, ang basihan ninyo ng kaligtasan, kailangan di ka magkasala. Kailangan lagi kang malinis. Nakapag-isip ka ng hindi maganda. Pagkatapos, paglabas mo dito sa may gate namin, paano kung may humaharulot na sasakyan at sinalpok ka ng ubod lakas at dun sa pagkakatilapon mo, bigla kang hindi ka nabubuhayin. Sabi kong ganyan. Ibig sabihin, brother, dedo ka na kapag bumagsak ka. Sa palagay mo, napatawad ka ng Diyos? Hindi siya makasagot. Sabi niya, paano ba yon? Sabi niya ganan. Kasi sabi mo, ang basihan ninyo ng kaligtasan, dapat hindi ka nagkakasala. Paano nga nagkasala ka? Bigla kang namatay dyan. Wag naman sana, no? Wag naman sana paglabas mo ng gate, walang sasakyan. Sabi ko sa kanya. Pero, ito kasi yon, brother, sabi ko sa kanya, kasi kung ang basihan ninyo ng kaligtasan ninyo ay hindi ka nagkakasala, napaka-imposible nun. Ngayon pa lang, siguro, sa pag-uusap natin, baka inis na inis ka na sa akin at isinusumpa mo na ako. Mati mong ganun ba? Ngayon pa, paano mo sasabihin na ang basihan ninyo ng pagkakasala ay kailangan, ay ng kaligtasan ay hindi ka nagkakasala? Hindi na siya makasagot. Pag-isipan mo, brother, pero naway walang mangyari sa'yo dyan paglabas. Wala na siyang maisagot. Alam niyo, sabi ko, kung ganun pala,
kung ang mga taong ito, very bold sila sa pag-share nila ng kanilang faith. Biro mo, yung kanilang religious belief, yun ang kanilang tatayuan. Mabuti na lang, ang Diyos wala siyang itinatanging relihiyon. Kaya nga God without religion. Kasi walang itinatanging denomination ng Panginoon. Kasi lahat tayo free eh. Dapat yung ginawa niya sa Cross of Calvary, dapat nung sinabi niya na, it is finished, tapos na. Wala na tayong pagtatrabahuhan. Kasi ang kaligtasan natin yan na hindi natin kailangang pagtrabahuhan. At ang isang bagay na ginawa ng Panginoon, ang kaligtasan ng ating kalinisan, it is a blood-based community or economy. Wala tayong kailangang pagtrabahuhan at hindi natin kailangan kumuha ng hayop taon-taon para lang isakripisyo sa Kanya. We are no longer slave. Ang ganda nga nung kanta kanina eh, na ano ko pa, we are no longer slave to fear. And also, we are no longer slave to sin. Ang ano ko nga, nung nakapikit ako to sin, kasi yun yung binabasa ko, we are no longer slave to sin. Bakit? Kasi yung kagandahang loob ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, kasi minsan lang sa buong panahon na ibinaba ng Panginoon ng kanyang kapatawaran at ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, minsan lang niya ginawa at hindi na niya gagawin pa. So yung kapatawaran natin ngayon, yung forgiveness na ibinibigay ng Panginoon, ay minsan lang yon. Anong gagawin natin sa ngayon? No, maaring di ko na masundan yung ating, anong tawag dito, yung ating slides. Kasi i-summarize na lang natin, although summary na siya kasi napakahaba niya. Yung from the traditional confession, di po ba nung nandun pa tayo sa lumang simbahan, papasok tayo sa cubicle. At sasabihin natin, Padre, patawarin mo po ako. Pero pag nag-iisip ako, Padre, patawarin mo po ako kasi nakita kitang may kasama, yung sekretary mo. Nag-isip po ako ng nag-isip po ako ng hindi maganda. Ano pong ipapayo ninyo, Padre? Kung ako sa inyo, Padre, wag nyo nang gagawin. Parang gano'n. Hindi ko magagawa yon kasi siya yung Kasi ang tatay ko, hindi siya papayag na hindi kami magsisimba. Lalo na pagka, naalala namin, pagdating ng mahal na araw, talagang bisita iglesia, bawal maligo. Ang init, kasagsagan ng init, summer. Parang gano'n. Kasi ang tatay namin, sa Katagalugan kasi, lalo na sa parting Visayas, sa parting Batangas, talagang napakaano nila sa tradisyon. Talagang pag nagsimula na yung Lunes Santo at nagpapabasa na, di na kami pwedeng magtakbuhan. At kung kailangan nandun lang kaming magkapatid. Sa amin sa akin hindi pwede yun. Kay Obet pwede pa, pero sa akin hindi. Mas very kasi ako yung parang, yung hyperactive. Mas hyperactive ako kaysa sa kanya. Ganon kaming magkapatid. Siya yung very, yung pag sinabi ng tatay namin, upo, nakaupo lang yan. Pero ako hindi, kailangan may ginagawa ako. Kailangan tatakbo-takbo ako. Actually, kahapon talaga, sabi ko, Lord, ang pagod ko, halos wala akong tulog. Parang sabi ko, kung magwa 1 o'clock na, sabi ko kay Kate and kay Norma, sabi ko, kung magwa 1 o'clock na, 24 hours na akong gising. Sabi ko, Lord, patulugin mo ako, gusto kong mag-enjoy. Pero nung una, sabi ko kay Obet, nako, 18 yung natin, 19, nakasalang ako. Sabi ko, parang ayokong sumama, kasi gusto ko mag-aral. Pero sabi ko, hindi. Sige na nga. Sabi ko, sige Lord, bago ako sumalang, mag-enjoy muna ako. Praise God. Talagang pagdating namin, parang, na ako, gusto ko nang bumagsak sa sobrang kaantukan, pero hindi. Nilabas ko pa yung dog, pinaprint ko pa ng maayos itong note. Tapos, bago ako, sabi ko, hindi ako matutulog ng maaga kasi
pag natulog ako ng maaga, sigurado ang gising ko na naman kung hindi 2 a.m., 3 a.m. Pero hindi, sige, kahit na anong oras ako magising, Lord, bahala ka na. Pero nire-review ko na kagabi. Itong kapatid ko naman, nagpa-practice ng kanta. Narinig ko, kanta siya ng kanta. Tapos pinapakinggan ko naman yung lesson, yung konting lesson, hindi kami magkaintindihan. Tapos nagkukwentuhan pa kami. Sabi ko, Lord, hindi pwede. Kailangan, nag-set ako ng alarm clock na 3:00 ng umaga. Sabi ko, Lord, mabuti na lang, napakabait ni Pastor Brent. Ibinigay niya sa akin itong mga context, yung Bible verse. Past 11, no, Pastor? Before 11, sabi ko, ilang oras na lang. Sabi ko, hindi ko ma-memorize. Tinitingnan ko. Sabi ko, baka kagigising lang din niya. Sabi ko, naku Lord, baka kagigising lang din ni Pastor Ben. Kaya ngayon lang din ito dumating. But then, ang biyaya ng Panginoon talagang ibinigay niya kung paano ako. Lord, ayoko na ng mahaba. Sabi ko ganyan. Ayoko na ng mahaba. Gusto ko lang maibaba yung mensahe mo, yung pinaka-main point ng inyong mensahe. Walang iba kundi ang ating complete forgiveness. Ang ganda nga the liberation power of total forgiveness. Amen. Sa atin po ngayon, bago po tayo magpatuloy, sa atin po ngayon, nai-enjoy po ba natin? Na-internalize po ba natin yung freedom of total forgiveness? Amen? Bakit ko konti po? Mukhang ngalanganin Na-enjoy po ba natin yung freedom of total forgiveness? Kaya nga sabi, yung isang kanta na yung free to dance, yung isa pa, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ayun. Freedom. Noong una, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Biro mo yung kalayaan na yun. Kasi, kung iisa-isahin natin, kasi nandito na nga tayo sa covenant, parang nakafocus tayong lahat, hindi lang parang, kundi nakafocus tayo totally dun sa finished work ni Jesus Christ. Kasi hindi nga natin, kasi kung kagaya niyan, pag sinabi ng tatay namin na walang maglalaro, kasi patay ang Diyos, patay daw. Patay. Sabi nga, kumbaga, patay ang Diyos, walang maglalaro. Diyan lang kayo, walang maliligo, bawal maligo. Galing na ako sa labas, naglaro na ako, ang init. Dapat, pagdating ng Friday, bago mag-3:00, dapat nakabihis na kami dahil pupunta kami ng mga simbahan. Yun, noong time na yan. Naalala ko, bisita iglesia. Bawal sa amin ang maglaro, yan, nung mga time na yon. Pero talaga napakabait ng Diyos kasi pinalaya niya kami. Pinalaya niya kami ng kapatid ko. Amen po ba? Pinalaya niya tayong lahat. Amen po ba? We are free. Kailangan makita ng ibang tao yung kalayaan na yon, hindi yung paglalabas tayo dyan, Bernie Santo yung mukha natin. Hindi. Sabi ko, Lord, kahit pagod ako, kahit puyat ako, Panginoon, bahala ka sa amin. Kasi ikaw ang mag-glorify sa araw na to at hindi ako. Amen po ba? Amen. Ano bang chapter? Okay, chapter 24. Yan. The chapter 24, the misunderstanding of 1 John 1:9. 1 John 1:9. Okay. Bigyan ko lang po kayo ng konting background. Kasi ang 1 John 1:9, yung first letter ni John, ang background dito, false teachers were trying to mislead the first century Christian by denying, among other things, and the true humanity of Jesus Christ. This view was incorporated with the system called Gnosticism, and is the background of much of the first John, first chapter. Kasi inelaborate niya dito At tapos sabi dito, there are two themes and messages ang first John. Diba? Yung basic purpose niya is to expose the false teacher and to give the believers assurance of salvation. Yan. Tagalogin natin, Pastor Brent. Yan. Tayo magtagalog.
chapter unang 1. Ang ganda kasi nung binabasa ko, maganda talaga siya. Simulan natin sa verse 1. Verse 5 pala. Sabi dito, 1 John chapter 1 verse 5. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat siya ay tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ang tanong, nagkakasala pa ba tayo? Amen. Po. Talaga. Kasi minsan yung ng thinking ko talagang kakaiba din, no? Kasi may friend ako, sabi niya, sabi ko, bakit ba parang ang haggard-haggard mo one time? Yayain niya akong magkape. Bakit ba parang ang haggard-haggard mo? Kasi Winnie, sabi niya, nai-stress ako eh. Sobrang ang dami kong iniisip. Ako yung parang breadwinner. Tapos, ang dami ko pang babayarang mga utang, sabi niya. Parang talagang nalubog-lubog siya halos sa utang. Ay, sabi ko, huwag kang magpaka-stress, sabi ko. Hayaan mong yung utang ang ma-stress sa'yo. Sabi ko, imbis na ikaw yung ma-stress sa utang, kailangan yung utang ang ma-stress sa'yo. Sabi niya, paano? Ganito. Sabihin mo sa kinauutangan mo, wala kang maibayad para na-stress din yung kinauutangan mo. Dahil wala kang maibayad. O sino ngayon yung na-stress? Ikaw o yung kinauutangan mo? Siyempre, yung kinauutangan ko. Kasi nga naman, it's the other way around. Kasi kung magpapaka-stress ka nga naman, dahil nahihirapan ka kung paano ka magbabayad sa utang mo, hayaan mo rin may stress yung kinautangan mo. Sabihin mong wala kang ibabayad. O di, na-stress na rin siya. Which is, hindi rin sana dapat, no? Dapat kasi sa atin ngayon, yung idea na ganito na lang, ipag-pray na lang natin na ganyan. Pero syempre, mag-pray na lang tayo na hipuin din siya ng Panginoon para hindi ka rin na-stress. Syempre lahat tayo, kasi lahat naman tayo may kinai-stressan eh, hindi pwedeng wala. Amen po ba? Lalo na, minsan sa aming magkapatid, dadalawa lang kami. Bakit sabi ko, bakit Lord? Parang ang laki-laki ng expenses namin. Dadalawa lang naman kami magkapatid sa bahay. Sabi ng kapatid ko, tuluan mong kumain ng kanin yung mga alaga natin. Kasi parang ang tingin ko, nag-o-over expenses kami sa pagkain dahil yung dalawang alaga namin hindi marunong kumain ng dog food. At hindi rin siya marunong kumain ng kanin. Parang naisip ko, ako na lang kaya kumain ng dog food. Parang it's the other way around. Parang nakakatipid tayo. Para yung ulam, para sa kanila, yung dog food sa akin na lang. Parang mga tipong gano'n. Pero hindi. Parang ang mahal din kasi medyo na mamahal na rin kami sa pagkain. Pero sabi ko, naku Lord, paano ba? Turuan mo naman akong mag-budget kasi na-over expenses kami. Kaya medyo nai-stress lang ako. Pag uuwi yung kapatid ko, ate, anong pagkain? Sabi ko, kung gusto mo, makihati ka dun sa pagkain ng dalawa. Sabi ko, pero ako, may tinapay ako dito kasi mas bread eater ako kaysa sa kanya eh. Mabubuhay ako ng 1 week na tinapay lang. Pero siya hindi. Hindi kakayanin ng kapatid ko. Pag 1 week, twice a day lang ako kumain kasi siguro yung body clock ko, pagkagising ko ng mga alauna,
or 2 ng hapon, nagtitinapay lang ako. Pagdating ng alas 8 ng gabi, yun pa lang yung pinaka-breakfast ko, kaya ko pa rin kumain ng tinapay hanggang kinabukasan. Pero pag sa kapatid ko, hindi niya kaya ng tinapay na straight. Pero ako kaya kong mabuhay ng tinapay. O, very biblical, di ba? Pero ang sabi naman ni Lord, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Paano yun? Winnie, kung puro tinapay ka, di ba sabi ng salita ng Diyos, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa kanyang salita. Amen po ba? Praise God. So, talaga kasi during nung time na to, yung gnostic, sabi kong ganyan, nung binabasa ko. Kasi yung mga, sabi niya dito, yung paniniwala na, yung bang means people who had belief different from the usual idea of Gnosticism. Kasi kagaya nga natin, kung sa atin naniniwala tayo na pinalaya na tayo ng Panginoon, pero sa mga taong ito, yung idea kasi nandun pa rin sa kanila dahil sa mahabang panahon. Nung time na yun, naalala ko, nung yung nanay namin, naghihingalo na siya. Kasi inuwi na namin, from sa bahay, hindi ko na matandaan kung naalala ng kapatid ko na itinakbo. Nasa bahay ka na ba noon, Beth? Nung time na talagang nag-aano na siya. Kasi cancer of the liver, yung nanay namin. So, nung time na yon na talagang itinakbo na sa hospital, sabi ng tatay ko, tumawag ka ng pare. Kailangan niyang magkumpisal. Sabi ko, Christian na ako nung time na yon. Kasi, nung pagdating, kasi nung ma-born again ako, second year high school ako. Kaya pagdating namin sa campus, malakas ang ng campus ministry na yon. At the age of 17 years old, nangangaral kami ng salita ng Diyos sa mall. Ang dala-dala lang namin yung Bible kasi hindi pa naman uso to nung time na yun eh. Landline, di ba, Tita Nitz? Ewan ko, landline lang yung telepono namin sa bahay, pero pag sinabi namin magkakaibigan, meet up tayo sa Ali Mall ng 4 p.m., nandun kami. Wala naman kaming cellphone. Unlike ngayon, sasabihin mo sa kausap mo, on the way na, pero naliligo ka pa lang. Pero nung time na yun, naka-landline lang kami. Pagka nagtawagan na kami, pag sinabi namin, sige, meet up tayo ng 4 p.m., nasa mall na kami. Tapos nagdi-distribute na kami kung sino yung, kasi by 2 biblical, di ba, by 2. Kaya at the age of 17, na ipapangaral namin yung salita. Talagang one-on-one. I-approach namin. Siyempre, matatakot kasi ang target namin, mga estudyante lang din na naglalakwatsa. Tapos dun sa campus, pagdating ng hapon, meron kaming Bible study. Nung time na yon, naalala namin yung dean. Galing siya sa seminaryo, kaya nagagalit sa amin. Nung time na yon, pinatawag yung parang pinaka-leader namin, tapos na-ban kami na gamitin yung mga bakanting room. Kasi pagdating ng hapon, konti na yung nagkaklase. Campus, I don't know kung sinong familiar sa Quezon City, galing ako ng Philippine School of Business Administration sa Quezon City. Kaya very active ang namin. Ang kasabay naman namin nung time na yon ay yung Campus Crusade for Christ, CCC. Medyo nagkakaroon pa rin kami ng division sa amin kasi Baptist-oriented sila. Naging naman kami sa non-denomination, full gospel. Ngayon, meron kaming speaking in tongues, sila wala. Kaya parang nagkakaroon ng debate nung time na yun. Pero ganun pa man, isa pa rin ang goal namin, ang maipahayag ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang kagandahan nga lang is nitong nitong matatanda na nga kami, no? Meron, actually dadating sila bukas, meron kaming get together. Ang kagandahang loob ng Panginoon sa amin, kasi nakakagulat, after 30 years nagkita kami, pastor na yung isa naming kasama. Pastor na, tapos at the same time, syempre yung isang kasama namin is nasa pa rin siya, nasa music team pa rin sila. Pero
nakakatuwang isipin na hanggang ngayon, lahat pa rin kami nakakapit sa Panginoon. And we're still praying na, lahat tayo, pag-pray natin mga kapatid, until dumating ang Lord, pag-pray natin na very healthy pa rin tayo. Kasi sabi nila sa akin, when pag ihahanap mo kami ng hotel, yung hindi masyadong paakyat at hindi rin masyadong pababa. Kasi mga hinihingal na. Ha? Sabi ko, saglit titingnan ko kung paano ko papatagin. Kasi, ang kalsada natin dito, kung hindi ka paakyat, pababa ka yun lang. At malapit sa Session Road. Tinitingnan ko kung saan ko sila ilalagay. One time, nung last nung March, yung get together namin nung March, sabi nila, ang pinag-uusapan nila, maintenance. Yung mga gamot, sabi nila, hindi ako makarelate. Sabi ko, maintenance. Tapos nung tinanong nila ako, Weng, mo? Anong maintenance mo? Wala akong maisip. Sabi ko, maintenance? Sabi ko, brewed coffee. Sabi ko, yun lang ang papalakas sa akin, kaya dapat lagi tayong may brewed coffee. Pero kapag naririnig ko silang nag-uusap, kasi parang yung isa nagkaroon siya ng, yung heart, hindi naman heart failure, kasi hingal na hingal siya Tapos lahat nagsilaki. Sabi ko, bakit ang lalaki ninyo? Bakit ako maliit pa din? Sabi ko ganyan. Tapos pagka nagtataka sila, bakit pagka ako naglalakad na, naiiwan sila ng 10 metro sa akin. Akala ko may kausap pa ako, pero sila nandun. Ako nandito na. Sabi ko, Lord, i-sustain mo naman yung health ng mga friends ko. Kasi ang gusto namin, ma-rapture, ayaw namin ng physical death. Diba? Amen po ba? Parang, bakit naging Kasi kung titingnan po natin yung panahon ngayon, kasi we're living in the last days. Amen? At yung mga yung kapatid ko, pag sinasabi niya, ate, tigilan mo nang manood ng puro katapusan. Manood ka na lang ng iba. Sabi niya, siguro parang sa tingin ko, baka na-offend yung kapatid ko kapag nanonood na. Sabi pa nung nagsasalita, na kailangang mapanood ninyo to bago ma-delete. Sabing ganon. Tapos pinapakita na niya yung mga unti-unti na anytime pwede ka nang bombahin ng China. Anytime, pwedeng sumiklab ang Sabi ko, Lord, wag muna. Kasi gusto ko pang mag-mission. Yun ang desire ng heart ko, Ate Helen. Kasi galing ako ng mission field. Ang Pangasinan mission field ko yan. Kaya natutunan ko yung dialect nila. For 5 years, I work as a missionary sa Pangasinan. Natutunan ko yung dialect. Kasi pag ang kausap mo, mga matatanda, hindi sila marunong ng mag-Tagalog galing ako sa South. Tatay ko is from South. Ang nanay ko lang ay taga Central Luzon, Kapampangan. Pero ang pinaka-dialect namin talaga is Tagalog. Pero pagdating mo ng Pangasinan, hindi mo makausap yung mga matatanda. Kasi kailangan mong kausapin sila ng dialect nila, which is Pangasinan. Kaya nung time na yon, sabi ko, Lord, ibabalik mo pa kasi yun ang desire ng heart ko Kaya sabi ko kay Obe, tumanda ka. Sabi ko, kasi pag nakuha ko yung passport ko, sabi ko sa kanya ganyan, talagang ang prayer ko, ipadala ko ng Lord sa mission. Pero sabi ko, kung ipapadala, kung sakali man sabi niya, at maipadala ka sa mission, paano yung mo? Sabi ko, hindi ako nag-aalala kasi pag ang Lord ang tumawag, magbibigay siya. Amen po ba? Kasi kung ano man yung sa atin dito po, kung ano man yung talagang ibinibigay ng Panginoon, I believe kung saan tayo tinawag ng Panginoon, hindi tayo magkukulang. Yun yung ini-enjoy natin ngayon sa ngayon. Doon, yung kalayaang ibinigay sa atin ng Panginoon, lahat yun full pack. In one. Hindi lang yung banal na dugo niya ay pinalaya tayo, hindi lang yun. Kundi lahat yun kasama. Kasi tapos na Isang beses lang niya ginawa at lahat yun ay kasama na. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang provision, ang kalayaan, ang faith. Kasi ang reciprocal ng fear is faith.
So it's about time. Although kahit na, eto, lamig-lamig na ng kamay ko, wakan mo kapatid. Pero naniniwala ako sa mga oras na ito kasama kong Panginoon. Kasama natin ng Lord. Amen po ba? Amen. Amen. Yan. Yung pong ating, tawag dito, newsletter. Yung pong ating newsletter, basahin na lang po natin yung ano. Pero, parang binibigyan lang po tayo ng konting kwento ng Panginoon dun sa kanyang ginawa. Amen po. So, sige, let's go to chapter 25 na. Ayan, yung communion. Sabi ng kapatid ko, ate, sabi niya, pahingi naman ng ano, turuan mo naman ako ng message para ma-share ko pagdating ng communion. Sabi ko, basahin mong mabuti, Bet. Sige, tatanungin kita. Una, ano ba yung purpose ng Lord's Supper? Bakit ka nagko-communion? Dahil ba requirement lang ito sa church? Kailangan gawin natin linggo-linggo. Pangalawa, bakit nga ba natin sineselebrate ang Lord's Supper? Ano nga ba yung purpose kung bakit? Simple lang. Kasi ang sineselebrate natin sa communion, di ba is to commemorate what He did on the cross. Yun po yung main celebration ng communion. Inaalala natin yung kanyang ginawa sa cross, yung kanyang finished work. Napakasimple lang po. Kaya nga, dun sa pagpapartake natin ng bread and wine, it's a celebration. Dapat nga, tuwan-tuwa tayo ng, kanina, ang sakit ng katawan. Ang sakit ng katawan ko. Sumakit kasi swimming. Sabi ko kay Norma, hintayin niyo, sabi, hila ng hila. Sabi ni Tita Nis, "Li ka na, Winnie, magbabad ka na." Wait lang po, Tita Nis, at piniprepare ko yung sarili at magsisynchronize swimming kami. 5 feet lang, parang feeling ko nalulunod na ako. Kasi pagdating ko sa 5 feet, eto na siya eh. Nakalunod na ako yung pang mag-synchronize swimming. Pero napakasaya naman po. Kasi paminsan-minsan, hindi naman po porke na born again tayo, hindi naman porke lagi nating sinasabi yung magandang balita para sa Panginoon, magsiseryoso na tayo. Hindi. Kundi masaya tayo kasi alam natin na yung ginawa ng Panginoon sa atin, nakaligtasan is once and for all. Amen po ba? Minsan lang yun. Kasi kung babalik si Lord, hindi na siya mamamatay uli. Amen? Kasi minsan nga lang niya ginawa. Kaya pag yung time na bumalik si Lord, I hope handa tayong lahat. Amen po ba? Handa na po ba tayo? Amen? Niisip ko, sabi ko, kung kami mawawala, sabi ko, kami mararapture. Sabi kong ganyan. Sabi ko, kapag ka pala, kung ano man yung nag-imbak dito, no? Lahat pala yan, wala na ring kwenta. Wala na ring kahihinatnan. Sabi ko naman sa kapatid ko, kung gusto natin magkabahay dito, tas all of a sudden, bigla naman tayong kinot up in the air, di gano'n din, maiwan din ang lahat ng yan. Sabi ko, Lord, kung kami ba makukot up in the air, kasama namin yung aso. Sabi ko, parang kawawa naman kung maiiwan. Sabi ko ganyan, pero wala si Lord lang talaga nakakaalam. Amen po ba? Amen. Praise God. Okay, last. 25 na yan. 26. 6 na slides lang yan. Sabi, the total forgiveness and living a future-oriented life. Ito, kasi may story doon. Pero may isa po akong napanood na testimony. Yung kanyang brother ay pinatay sa saksak. 8 na saksak ang pumatay doon sa kapatid niya. Ngayon, nung mahuli ng pulis, ang kagandahan kasi doon, yung pulis is born again din. Pero itong brother nung nasaksak, pinuntahan nila sa kulungan yung nakapatay. Nung time na yon, ikaw, paano mo patatawarin ng taong pinatay ang kapatid mo sa 8 saksak?
Di po ba? Yun lang itinulak ka. Asal na asal ka na yung pangsaksakin yung kapatid mo. Hindi ganun kadali. Di nung lahat na, syempre, nung hinuli na nila yung suspect, andun sila lahat. And the brother, the kuya, hindi niya masumbatan yung tao. Kasi nung time na yon, talagang lahat halos ng buong family ay Christian na silang lahat. So nung nung iniharap sa kanya nung pulis, nagkataon naman na itong si police officer ay kasama din nila sa church. Pero nung time na yon, nung time daw na iniharap sa kanya, nung mapanood ko yung testimony niya, wala siyang masabing panunumbat sa tao. Although andun, nagagalit sila, kasi buhay ng kapatid ko yung inagaw mo sa amin. May naiwang asawa at anak. Pinatay mo sa 8 saksak. Anong laban ng kapatid ko? Pero nung time na yon, hindi panunumbat ang narinig nung suspect sa kanya, kundi isinyer sa kanya yung gospel. Nung time na yun, nung umiiyak na yung nagte-testify, parang naiiyak na rin ako. Kasi nung isinishare niya yung gospel dun sa suspect, umiiyak yung suspect. At the same time, yung police umiiyak na rin. Nung time na yon, nag-iiyakan sila sa kulungan. Hindi dahil sa namatayan sila. Kasi yung namatay, sigurado na sila eh. I-meet up na lang nila sa langit. Pero itong kaluluwa na to, although, sabi ko nga kay Kate kahapon, although kung tatanungin mo ako kung dapat bang may death penalty, gusto ko rin. Pero gusto ko. Kasi, bakit hindi? Ibang istorya na yon kung bakit ko gusto ng death penalty. Gusto ko may death penalty. Pero itong taong ito, yung patawarin mo ng buo yung nakapatay sa kapatid mo, ang hirap gawin nun. It's all by the grace of God. Kasi kung ako, hindi ko kaya. Sa orientation ko, dahil nga Batangas ang tatay ko, taga Cavite ka, di ba, Sister Arlene? Ang barkada ng tatay ko ay si Mayor Poblete ng Cavite. Mga halangang kaluluwa ng mga taong yan. Di ba? Mayor Poblete. Pero nung time na yon, at barkada nila yung mayor ng Abra. Kapag pupunta yun sa bahay, hindi mo mahalatang mayor. Pero kapag titignan mo yung PUJ na dala nila, punong-puno ng baril. Ganun ang tatay ko. Kaya nilang, ganun sila magkakabarkada. Kapag naglilinis ako ng kwarto ng tatay ko, may 45, may 38, pinakamaliit yung 32 caliber. Ako naglilinis, lahat yun nakakasa. Kaya nakakasa, kasi very vigilant siya. May umakyat lang ng konti dun sa bahay, nakaano na siya. Kaya every time pwede na niyang iputok. Itong kapatid ko naman, siya, may nasilip na magnanakaw. Tulog na sila. Ako yung magsasara ng Sabi ko, huwag ka maingay, Bet, ha? Kailangan di sila magising. Ang hinahanap ko, pamukpok, liabe. Pagtingin ko, sinisilip ko kung nasan yung tao, may hawak na akong pamukpok. Sabi, si Obet, umiiyak. Nandun sa sulok. Sabi ko, bakit ko umiiyak? Kasi may magnanakaw. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Hindi ako makasigaw. Kasi ang iniiwasan ko, wag magising yung nanay at tatay ko. Ito naman, umiiyak na. Biro mo yung lakas ng loob ko na ako talaga yung gaganyan, no? Gaganyan doon sa magnanakaw. Kakayanin ko kung ano pa yung kaharap niya, pero siya umiiyak. Ngayon, nung tatay ko, nagulat siguro, kasi mabigat ang pa ako nung pag ano niya, sabi niya, bakit? May magnanakaw po dun sa garahe. Pagbangon, dinampot yung bala, talagang, tumagos yung bala dun sa, kasi meron kaming paupahan sa likod nun. Talagang makikita mo, ganun yung tatay ko, ganun katapang. Kaya sabi ng tatay ko, Winnie, kahit maliit ka,
at malaki yung kalaban mo, umuwi ka sa bahay, kumuha ka ng 2x2. Huwag kang uuwi na umiiyak. Yun ang orientation ko. Kaya talagang pag may kaaway ako, aabangan kita. Yung liit ko na to, talagang aabangan kita. Eh kung ganun, yung orientation, kung ganun kaya ako hanggang ngayon, siguro, nandun na ako sa bilibid. sabi ng si Allen, Pastor Brent, no? Siguro, dun sa nangyari sa amin, saka sa tatay niya, siguro kung talagang matapang-tapang din ako, naulila si Allen. Napatay ko yung tatay niya, nasa bilibid prison ako. Hindi, wala siyang ano, kasi pag tinatanong nga ni Ate Josie, Winnie, anong naging ano ka ba? Nakaramdam ka ba ng physical abuse? Itanong mo yan sa tatay ni Allen. Kasi nasapak ko yung tatay niya. Tapos, nung dinalaw kami ng pastor, nung sinabi sa akin, sabi ko, Pastor, pag-pray niyo po yung kasi basag yung nasal tissue ng tatay niya eh. Kailangan itulak ng forceps yung ganito. Sabi ko, Pastor, pag-pray niyo po yung tatay ni Allen. Bakit? Nasubsub po. Hindi ko nasubsub po akong ganyan. But can you imagine, yung talaga yung grace ni Lord? Kasi, ewan ko, hindi ko rin alam kung bakit ganun na lang din. Kaya pagdating sa kung sinong matapang sa aming dalawa, yung kapatid ko, iiyak na yan. Kahit pagka maano lang yan ng konti, mag-testify lang yan ng konti, umiiyak na. Bakit ka umiiyak? Kasi, ang bait-bait ni Lord. Sabi niya sa akin, binigyan niya ako ng kaya ikaw magpe-pray ka din, sabi niya sa akin. Sabi ko, nagpe-pray naman ako pero hindi ako iyakin. Sabi ko ganyan. But then, isa lang po, ang nice talagang iyan ng Panginoon dito, na yung kapatawaran, kapag ang Lord ang nagbigay talaga ng kapatawaran, wala tayong masasabi. It's all in one. Kaya mga kapatid, bilang mga anak na Diyos, dapat alam natin yung stand natin. Amen po ba? Sabi dito, Christ's work on the cross goes beyond ritual and conditional confession. Ito na po, kinukonclude ko na. Offering believers a freeing power of total forgiveness that empowers them to face life's challenges with courage. This is a grounded in transformative nature of God's grace, seen as undeserved love and favor, ensuring salvation and complete forgiveness, the call to live a future-focused life and anchored in the certainty of God's forgiveness echoes as a profound and liberating truth. Are we free? Amen? Nakalaya po ba tayo? Amen. Iwan ko lang po sa ating lahat, it's all by the grace of God. Yung pong ating kalayaan ngayon, ini-enjoy po natin dahil sa masaganang biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Yes, hallelujah. Magpasalamat po tayo sa Lord. Hallelujah. Lord, thank you so much, oh God, because you freed us, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan. Thank you for your blood. Thank you sa inyong redemption. Thank you for what you did on the cross, oh God. Dahil, Lord, alam namin sa mga oras na ito, kami ay malaya na. At salamat po sa ginawa mo, Panginoong Jesus, sapagkat ginawa mo po yon once and for all. Thank you, and we praise you. In Jesus' name, amen. Hi. Can we give the Lord another clap offering? Come on. Have we been refreshed today? My brothers and sisters, we're talking about total forgiveness here. We can only forgive to some extent. May mga dawit pa yan ng sama ng loob.
we can say that we forgive, but there's still something in our hearts that is not resolved. But we have in the Lord Jesus Christ and through the Lord Jesus Christ, not only any sort of forgiveness, but a forgiveness that is total. Ano po ba yung total forgiveness na to? As Ate Winnie was sharing, and I'd like to go ahead and just put it all in one package. Ano po? Sabihin niyo sa akin, it's one time, for all time. Say it again. Forgiveness is one time, for all time. And because you guys have been forgiven one time for all time, that's precisely why you can live big time. Alright? One thing, when you talk about how do you live big time, I'll just go ahead and say it. When you go ahead and say that you are big time, naalala niyo po yung sinabi ni Ate Winnie. Do you guys recognize the freedom of your total forgiveness? There's something valuable for us to see there because she could choose any word, but she chose to say freedom. You have freedom when you are free. When you are free, of course. Well, duh! You have freedom when you are forgiven. And on the other hand, when you are forgiven, you are free. Take that in, my friends. This is what it means to live big time. No longer do you have to condemn yourselves. The one who has created you, my brothers and sisters, has ensured that you are forgiven. So you're free to forgive yourself. That one person who you did not understand up until this day, how many years have you been keeping how much he has hurt you or she has hurt you? Yang mga hugot nyo na yan. Tuloy nyo lang, just forgive. You're free to forgive this person. Amen? And when you forgive, my friends, don't you know that when you forgive people, you set them free as well? While they are not free, while they are not forgiven in your minds, they're still locked up in your head. Set them free. Hindi nga sila nagbabayad ng upa sa ulo mo. Set them free. Forgive. Be free and forgive. That's all we ask. You know? Ang galing talaga ni Lord, di po ba? Sorry, I'm sorry na ano lang ako dyan. Can we give the Lord another clap offering? I'm sorry. Let's go ahead and stand. We need to praise the Lord. Come on, church, let's sing this song together. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. Let's declare it, church. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I
child of Heavenly Father, we praise you. We praise and glorify your beautiful and wonderful and glorious name, yesterday, today, and forever. We want to thank you, O Lord Jesus Christ, because of all things that you have blessed us with. You have blessed us with forgiveness that we cannot earn for ourselves. Marami pong salamat, O Heavenly Father, that you have set us free of sin. No longer slaves to sin. No longer slaves to fear. Thank you, O Lord Jesus Christ, that by the righteousness that you have given us, we can go ahead and proclaim that we are not merely your servants, we are not merely your slaves, but we are your children. Thank you, O Lord Jesus Christ. We are your sons and daughters, O Heavenly Father, and we want to thank you that we can continue to live in this freedom. Thank you, O Lord Jesus Christ, that you continue to remind us with every day that we are forgiven and we are righteous because of the Lord Jesus Christ. Thank you, O Heavenly Father. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his countenance upon you and be gracious to you. Again, let his face shine upon you and give you his perfect peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Just a small thing, guys. Go ahead and pray for one another, please. Let's pray.